Good morning, guys. Three of Travelers here, and just want to say my name is Volt. I'm Jared. I'm Alvin. And before that, we just want to introduce the things that we're going to do this morning. So these are very first podcasts. So we are again Trio Travelers. Travelers. Hey, let's go. So let's go with the set of question number one here. So Alvin, this is your question. Okay. So how was your experience in Bukidnon? Bukidnon trip. Yeah. Here we go. So, sasabi kong one of the best yung Bukidnon trip because it's a 14-day trip and it's a dream travel and climb for me. Yeah. Kasi gusto kong isa sa mga reason ko is yung matapos yung top 5 highest ng Top 5 highest ng Philippines, and no? talagang masasabi ko yung experience dun sulit pero kulang pa rin. So Alvin, before that, just wanna ask, ano ba yung top 5 ng Philippines na naakyat mo na? Like top 1 highest is No, let's start with the first 5 for pataas. top 5 na highest is Mount Kalatungan. Uy, which is, tapos ka na, di ba? Oo. And then the fourth one is Is Kitanglad. Kitanglad. And then tapos ka na rin. 3 is Mount Pulag, which is in Benguet. Benguet. 2 is Dulang-Dulang. Okay, sa Dulang-Dulang, which is in Bukidnon. Bukidnon. And Mount Apo. Saan to located? It's located in part siya ng Ano? Davao ba? Ay. Davao, no? Dalawang yung Davao. nakakasakop sa kanya Okay. Kidapawan. Kidapawan, okay. So, So, akala ko sa Olonga po kasi Mount Apo. Naging Olonga po walang ka po yarn. So, just want to say, Vin, congratulations for finishing that top 5. So, malupit, magaling, malakas. Kami naman ang susunod. Ayun. One of the best yung experience sa Bukidnon. Next. So, Jared, here's the question for you. So, same with Alvin, how was your experience in Bukidnon? 10 out of 10 Uy, para sa akin. Kasi yung nga, pasok siya sa top 5. So, same with Alvin. I'm aiming to finish the top 5 The top of the Philippines, which is Mount Apo. Apo, I'm done with Mount Apo last year, November. Then Pulag. Mount Pulag, When did you climb? I think that was Which year? 2018. 2018. Okay. Pero kailangan ko bumalik kasi yun nga, wala akong picture sa summit. Sa summit. Ang plan ko kasi post sa Facebook na yung 5 summit. Sabagay. Parang It's Ano? So, parang hindi mo siya ganun kino-consider na tapos talaga. kailangan nating bumalik. Yeah. Hindi ka pa nakapunta. May mga unfinished business pa tayo. Mukhang mapapasama ako doon. Ayan. Tawangan Trail. Yun. Yun. So, mahirap Tapos, top 5 na yung recently nakakit natin. Which is the Mount Kalatungan. Kalatungan, no? Yun nga, 10 out of 10 kasi nakita ko rin yung yung New Zealand of the Philippines. Uy, totoo, in Pasugong, no? Kaya, tapos yun, mga local din, how they treat us. So, Grabe, no? top of the world when it comes to hospitality ng Pilipino. Totoo. So, yun, experience ko, 10 out of 10. Thank you for that, Kuya Jared, for that wonderful answer. So, with the same question that was been given to you both. So, how was your experience in Bukidnon? How was my experience in Bukidnon? So, I would say it is all great, amazing, wonderful. Yeah, same with you guys, the number 10. For me, it's not just the mountain, but the people with you. Tapos yung
mga taong nakakasalubong nyo along the way sa journey na yon. Though mahirap kasi talagang paguran yung mga assault, yung mga challenges. Pero alam mo yun, yung reward mo, hindi lang siya nasa summit kundi din doon sa mga tawanan na sinishare nyo sa bonding. Oo, di ba? Sa mga kasama nyo. Tapos yung mga knowledge na natutunan nyo about sa culture nila, sa pagkain nila. And then, matutuwa ka yung mga bilihin doon is mura, di ba? Tapos, gusto ko doon yung kung paano na tayo i-welcome, lalo na doon sa side nila, Pete. Na kala mo parang anak nila tayo nung mga time na yon. Sobrang thankful ako kasi nakarating ako dito sa Bukidnon. And then iyon, top 5 hindi pa rin pala ako tapos. Actually nakakit ko pa ng is yung pang 5 si Kalatungan. So may mga tatapusin din naman ako dito sa babalikan ko ba talaga si Bukidnon? Kasi nandiyan pa si KD2L. Tama, di ba? KD2L. Kitanglad. Dulang. Langkayugan, Magnaw. Oo, tsaka yung Magnaw. So, tapos kay Yen, ano yun, Apo Circuit, para makapag-apo ka. Ubusan na naman ng pera. Ayun na tayo. Here we go. Here we go, guys. So, okay. I think I'm done with that. So, let's go the question number 2. Okay, Alvin. So, sa'yo ulit. So, which part of Bukidnon did you find challenging? Among the three, Kalatungan, Kitanglad, and Dulang. Dulang. Doon ako nahirapan. Okay, kasi, iba pababa from Kitanglad to Dulang, talagang doon na ako doon. Yung paakyat na, so nga, okay naman sa patag na part, medyo so doon na sa may mga medyo, kasi maraming hakbang doon na kailangan doon sa mga puno ng kahoy, tapos may siya na part yung mauga, tapos kailangan tapos yung assault talagang iba din so yun. Tapos, nung pababa, dun talaga na, parang kala ko bibigay na yung tuhod ko So, medyo doon na ako sa sa dulo na. I mean, parang second to the na kami. Tapos dahan-dahan na lang lakad. Tapos, yun, yung pinaka din, pahirapan na yung alabas na. Sa dulo, parang alata pulaw siya, yung exit point, tas matagal, mga isang oras din mahigit batuhan, batuhan siya. Boulders naman. Hindi naman, kasi yung bato na, bilog, ganun. Ganun kasi sila pulaw. So, ganun mahaba-haba din. Kala ko tapos na nung nandun na kami sa may kulay brown na yung lupa. Hindi ko clay soil na. Patag na. Patag na, para ganun na rin. Tapos may mga may mga farm na ng mga gulayan Sabi ko, ito na. Tapos tinitingnan namin sa dulo. Pero isip ko, malayo pa kasi yung kalsada, parang ang layo pa dun. Doon na umaano yung mga sasakyan Oo. So, pero malapit na rin yun kasi may farm na may farm na. Indication na. Tapos pagdating dun sa unahan ng doon yung community doon yung community. Pagdating dun sa may unahan ng ng mga guard ng mga farm, ng mga gulayan, doon na medyo malawak na yung daan. Kaso nga mabato siya. Yung malalaki yung bato, lumawak naman na. Dating doon, dire-diretso, ganyan. Akala namin yun na. Tapos meron pa ulit farm. Tapos may daanan na naman na yun nga. Yung parang inaano ng excavation ng pero pinasabik lang kayo. Pinasabik ko nun. Tapos yun, bato na naman. Hanggang sa nung patapos na yun, nag-ano na yung tuhod ko. Sabi ko, thank you Lord. Parang Mount Apo, kasi yung pababa namin sa Mount Apo, nakakita na rin kami ng mga farm. Sa farm? Patag na siya, kita na yung farm. Tapos, may mga bahay-bahay na rin. Yung pala, malayo pa kasi nilakad namin 1 hour 30 minutes pa Pero nakakatuwa kasi nakita mo ng farm, plus may bahay na malayo. Yun nga, malayo pala. Parang ganun din pala din sa So, yun? Dulang-dulang. Dulang-dulang. Yun sa akin ng hirapan ako. Dulang-dulang. Okay.
Thank you, Alvin, for that wonderful answer. Appreciated that. So, okay, Jared, same question for you. Which part of Bukidnon did you find challenging? Challenging. Yung yung sabangan, gabi, hindi. Hindi challenging. Yan. Hindi basta challenge yun no? Talaga. Yes, may halong inis yun Pero, inis yun kasi pagod na tayo Dun sa sa pababa ng Sako Camp. Sako Camp. Yung kasi ako lang mag-isa, diba? Yun, medyo challenging sa akin kasi una ka na, sabi mo, ano ka na nagugutom na ako nun. Tapos, yun nga, mahirap kasi pag mag-isa kung ano-ano ko sa isip mo. Kaya, ang sinabi nilang 1 hour, talagang pinilit ko madali. At least natapos mo ng maaga talaga. Diba, pagdating nyo, nakaidlip na ako. Nakakain ka na nun Pinakain ako ni Dave. Ni Toto. Tapos, natulog ako. Tapos binigyan niya ako ng yung pang aircon, insulated. Insulated. Okay, yung sa mat. Kaya insulated pad pala. Kaya naisip ko nung pagdating, dito na lang tayo. Kami matutulog mamaya. Diba, doon tayo nag-sleep out. Grabe, sarap ng pakiramdam ko doon. Nag-sleep out. First time ko rin mag-sleep out doon sa Bukidnon. Tapos, yun nga, yung part na yun ng medyo challenging. Tsaka yung trail, kasi mahaba yung trail Pero pagdating sa yung mga technical, hindi naman siya lang technical. Compare sa ibang majors na nakakit ko. Yung Amuyo, di ba? Compare mo sa Amuyo. So, grabe, technical nun, yung day 1. Hindi. Hindi makatao yung day 1 nun sa Amuyo. Ilan nahulog nun ako. Hindi naman ako nahulog, pero kasi sobrang ingat ko. Ang kinabahan lang ako doon, yung next time yung Amuyaw, natin yung mga special guests, yung mga naka-experience ng Kinabahan lang ako kay Edgar. Kay Sir Edgar. Nasa likod ko siya siya, yung madalas nadudulas lagi. Kasi gabi na nga. Bangin yun, di ba? Siyempre ako, kakabahan ako kasi mas malaki siya sa akin Pag nadulas siya, damay ka. Kasi nandun. Ang ginagawa niya, yung halos magkadikit kami. Sabi ko, huwag masyadong dumikit kasi mahirap sumunod naman siya. Nakinig naman. Kaya yun, doon ako kinabahan. Kasi pag ako lang nahalaglag, na ako na-slide, okay lang. Hindi siya madadamay. Pag siya yung nalaglag, magkadikit sa likod ko, baka kaming dalawa na, di ba? So, yun, going back sa question, doon sa, yung mag-isa lang ako, tsaka yung trail, medyo mahaba siya. Pero technical, hindi mo ganun. So, doon sa Sako Camp, no? Yung ganda doon yung sleep out niya, no? Sige, mag-share ako dyan. So for me, are you good na with your answer? Thank you for that answer, Jared. So same question sa akin. Which part of Bukidnon did I find challenging? So I would say sa Kaltungan kasi, to be honest, nag-prepare ako talaga dyan. And then naghanda ka din physically. Nag-gym ako everyday na kino-condition ko yung sarili ko. Para talaga doon sa trail doon. And then I find it challenging nung pagkatapos ng Kalatungan na gusto ko na yung pahinga na gusto ko na ng jacuzzi, shower, hot shower. Gusto ko na mag-inom, gusto na mag-ML, gusto ko kumain ng masarap. Gusto na sa hotel matulog. Alam mo yun. Ipagpapalit na yung sabangan sa hotel. Ito na, nagsimula na. Anong day ba tayo nag-start, Noker? Saan? Dun sa anong date pala? 17? 17 to 19, di ba? So 2 days na. So kailangan na natin mag-relax talaga. Gusto na, kung daw nakain naman tayo ng masarap yung barbecue. Kasi sobrang grabe mura ng barbecue doon. And then, akala ko, diretso na yun na dito lang tayo, makikitulog lang tayo. Sa city. Sleep out lang tayo. Tapos, diretso na tayo sa pupuntahan natin. All of the sudden na hindi ko alam na may isa pa tayong pupuntahan na place, which is yung Sabangan. So, before tayo makapunta dun sa Sabangan, a lot of challenge, a lot of difficulties, especially papunta doon na medyo rough road. Chinelas lang. And then, yung pala, aakit na naman tayo. So, after natin ng Kalutungan, which is lobat na tayo,
nagre-recover na tayo eh. Tapos nagchinelas ng iba, ganyan. Ano lang, chinelas na ako. May, yung hike sabi, 30 to 40 minutes, which is for me, medyo masakit na sa akin yon kasi, di ba, pagod na tayo eh. And then, ang parang for me, worst thing no, nangyari, hindi siya 30 to 40 minutes eh. Nag 2 hours. 2 hours. Kasi 10 tayo more than 2 hours pa siya eh. Mabot tayo ng 12 eh. Oo. So, tas ang mahirap kasi doon, nagkaligaw-ligaw tayo si brother Toto, si paring Toto. Medyo nakalimutan din kasi hindi naman siya ganun ka-familiar. Pangilan niya pala din sabi niya sa akin. Siguro mga pangalawa, pangatlo, ganun. Oo. So, medyo nalimot siya kasi gabi eh. Gabi yun. So ako, ng mga time na yun, naisip ko na lang paano maging positive ba. Pero yung lugar na yun, worth it naman pala. So for me, though I find it challenging. Oo, di ba? Kasi yung nga pinag-usapan namin dalawa eh, sabi niya sa akin, wala yung pagising nila bukas, mawawala yung pagod nila. Totoo yung sabi niya. So yun, yung pagkatapos yung syempre yung mga assaults and then yung trail sa Kalatungan, talagang nakita ko mas na-challenge ako doon sa pangalawa. Kasi doon hindi ko na kaya pero pinipilit ko na lang yung sarili ko eh. Eto laban. Di ba? So yun, that was it. So with the third question here, so sa'yo ulit, Alvin. So eto, what year did you start hiking? And who encouraged you to do so? I started my mountaineering journey is 20... It was way back 12. Okay. So, ano yun, yung Mother Mountain Mount Pandalagan, Tinagong Dagat in Negros. Negros, okay. So, then the following year, 2013, nag-Mount Mandalagan ulit. Bago mag-Mount Apo. Mother Mountain mo yan, no? So, yun. Tapos, encourages me, way back 2006, kasi coverage pa ng ABS yun eh. Si Sir Leo Oracion and Romy Garduce. That was May 2006. So, napanood ko yun. Sobrang namangha ako sa kanila kung paano nila sinamit yon. So, parang ako naman, sabi ko, parang mahirap yan kasi masyadong mataas Mount Everest. Sabi ko, goods na ako siguro pag nasamit ko yung top 5 ng Philippines. Parang ganyan lang, iniisip ko lang yun. Sabi ko, siguro pag nagkatrabaho na ako, ganyan, may ano na ako, subukan ko mag-outdoor, mag-hiking, sabi ko. So, which is parang, hey, thank you. Dito na, natapos ko na yung tapos ganun. So, sobrang thankful yun. Sa maraming bagong kaibigan sa pagdating sa outdoor. Ayun, yun ang ano sa akin. So, sa question, who encouraged you to do so? Yan, doon ako na-encourage about nung nasamit ni Leo Oracion and Romy Garduce. Kaya na-encourage ako na mag-hike, outdoor, ganyan. Siyempre, sila yung natin, or representative. Sa mga legend diba? Yung mga yan eh. When it comes sa mountaineering, sila talaga yung mga pioneer. Okay. Good, Jared. So, here's your question. So, what year did you start hiking and who encouraged you to do so? Okay. Start hiking 2017. 17? One of my special friend invited me to hike. Wow. In Mount Romelo. Yon! This is my Mother Mountain. Nag-kiss kayo ng special friend mo? Yeah. Ang kulit. We're just happy. You know. Masaya. Pag tinanong, masaya tayo. Masaya lang kami. Teka, saan pala yung friend mo? Office mate ko naman siya. Office mate. Taga saan? Malapit din sa amin. Yeah. Okay. Alam mo naman tayo, friendly. Friendly, Ayun nga, 2017, Mount Romelo. Hindi ko na alam ano yung sumunod pero sunod-sunod tayo every weekend. Lahat minor. Tapos nung nakilala ko si Risa Das na pangit ka banding kasi mas magastos. Pero mas masaya pala pag overnight.
Kasi yun nga, pagdating mo sa, yung pagod mo na nung along the trail, papunta sa summit. Oo. Tapos first time ko mag-pitch ng tent, di ba? Saya, tinuruan ko pa. Tapos, Sino nagturo sa'yo? yung Yobs na nirecommend ni Risa sa amin. Okay. Yung organizer nyo? Organizer din. Pero okay na organizer kasi parang kahit 6 lang kayo, 6 or 7, talagang umaalis kami. Yun nga, nag-aabono siya, pero nag-aambag din kami kasi Nagdaligdag din. Para hindi rin siya... Para hindi masyado mabigat sa kanya. Kasi may van pa siyang nire-rent eh. Uy, totoo, kahit 6-7. Kaya, Ganun, pag ngayon, 6-7, I mean, yung iba nag-go, yung iba naman, hindi. Pero usually sa van, ilang tao yun? Yung pinito nila. Pag joiners, 10, gano'n. 10. 12, ganyan. Okay. At sa kanya, 7 nga lang ata kami nun eh. Nung sa Mount kami, alam ko meron pa ako dito Picture? Check ko muna. Well, checking, ilang beses ka na nag-hike sa Romelo? Sa Mother Mountain? 7 or 8 nga. 7 or 8? Ibig sabihin, hindi mo siya favorite. Hindi mo siya Hindi masyado. Grabe, no? Alam mo naman tayo pag may nag-invite na mga friend. Yeah. Mount Ito, anong place yung, to? yung Napulawan. Napulawan. Ayan, Napulawan. Ito yung guide. Nandiyan ba si special friend? Ay, wala. Wala. Mga nung Joiners, ito yung yung organ namin. So, ang kasama lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nga kami. Lahat yan strangers kayo or may kakilala ka naman kahit paano? Na isa, dalawa? Itong katabi ko, naka-white. Okay. Nakasama mo na before? Sa Napulawan? Simula, pagtapos nun, puro overnight na. Overnight? Kasi nga, masaya yung iba yung experience kaysa sa day hike. Pagdating mo sa summit, mandatory, kailangan yung bumaba eh. Baba na kayo, back trail or traverse. Kasi si Orga nag-aantay, magagalit. Galit yarn? Tsaka si Kuyang driver, may kukunin ibang may biyahe pa, no? Oo, may, di ba? So, yun nga, masaya yung first hike ko, which is Romelo 2017. So, nag-encourage sa akin, sarili ko na din. Kasi, yun nga, nag-enjoy nga ako. Dagdag hobbies ko or hobby aside from basketball. So, tsaka nung napanood ko rin si na mas pinupush ko yung sarili ko na sa mga major mountain. Sino mo napanood? Yung si Alex nga. Alex Honold. Yung pinanood natin. Doon ka na, kumbaga, So, anong year mo napanood si Alex? 2019 ata. 19? Oo, 2019. Kasi naakyat niya yung El Capitan 2017. 17? Yung free yun, di ba? Free solo. Gamit. 2017 doon pa ako nag-start Minor pa lang ako. Wala siyang gamit. Sa bagay, napanood ko rin yun. Grabe, no? Diba? Superman. Kaya, nung nakita ko siya, parang ikinumpare ko yung ginagawa natin. Sa atin, mahirap lang siya at saka mabigat. So, mas kakayanin ko. Kakayanin natin. May technical man, pero hindi kagaya nung ginagawa niya na ganun ka-technical na... Umpisa pala technical yun eh. Ibang klaseng technical yun sa kanya, pwedeng sabi nga niya, di ba? Yung iba daw, retired na yung iba, patay na. Di ba? Ganun yung kasabayan niya, no? Patay ka talaga dun, di ba? 1,000 feet pa lang. Hindi ka pwedeng magkamali dun. So, yun, isa yun si Alex na napanood ko 2019. Kaso, nung nag-2020 kasi na nahinto dahil sa pandemic, di ba? Nahinto yun Tapos kailan ba bumalik ulit ang 2022 na ata 2022, sir. Yun, nag-PM ulit si Risa. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy na ulit. Okay lang naman. Masaya din naman. Saya. So, yun, 2017, tsaka nag-encourage sa akin. Sarili ko, tsaka nung napanood ko rin si mas pinush ko palalo yung mga major kailangan. Kakayanin. Kaya. So, thank you for that, Kuya Jared, for that wonderful answer. So, same set of questions. So, what year did I start hiking and who encouraged me to do so?
Okay, so what year did I start hiking? So it's all way back. I'm not sure if that's 2012 or 2013. My mother mountain is Mount Batulao, located at Batangas. Kung saan port siya ng Batangas, hindi ko alam. Nalimutan ko na. Batulao. Oo. So, tinext lang ako ng classmate ko. Molt, may ginagawa ka ba? Oo. Akyat tayo, mamaya. Mamaya na agad no? Mamaya, dala ka lang ng tubig, ng pagkain mo, tsaka ng pera. Kung may tent ka, dalin mo na rin. Naisip ko, anong tent? Saan nakukuha niyan? Totally newbie sa mountaineering. Dala ko lang school bag ko. Yung sapatos ko na nabili sa Ukay. Sa mga bangketa. Tapos yung shorts ko na butas since bundok. Okay lang madumihan. Tapos, ayun, nag-start kami ng hike noon, siguro mga bandang 2 a.m. ata or mga ganun. Tapos, nag-i-start pa lang yung trail. Sabi ko, kaya ko to kasi gusto ko talaga yung physical activities eh. Sabi ko, fit talaga ako ever since talaga ng bata ako, gusto ko yung mga challenge sa buhay, lalo na yung mga outdoor. So, yun, mga first 20 minutes, nagko-complain na ako. Bakit ba ako bakit ba ako nandito? Dapat nasa bahay lang ako, alam mo, nagpapahinga, natutulog, or nag-aaral ako kung anong dapat reviewin ng mga time na yon. So, yun, I decided still to push forward sa mga nangyayari. So, kasi na ito, susuko ka, yung kasama mong babae, nandun, nangunguna ang lakas. Pag napag-iwanan ka, parang sa akin, may tama yun. Sa kasi yung mga kasama kang babae, mga babae, tapos mga beginner din sila. Oo, tapos sila nauna, tapos ikaw nahuli. Tapos gusto mo pa yung physical activities. So, ayun, finish ko yung sarili ko. Then, unti-unti, nakapag-adjust ako. Yung sa tubig, ang lakas ko pa sa tubig noon, which is mali pala. So, dapat pala unti-unting tubig. Nauhaw ka, di ba? Siguro yung 1 liter mo, saglit, wala pang 2-3 oras, ubos na. 3 liters ata yung dala ko noon, sobrang daming tubig. Pero isang saglit pa lang, naubos ko ng 1 litro. So, mali pala. Doon, puro kami pahinga, puro kami take 5, picture, take 5. Yan. Hanggat sa narating din naman namin yung summit before 5 a.m. So, before 5 a.m., na-realize ko na though nakakapagod, pero sabi ko ang ganda. Ang ganda ng mga time na yon. Pero hindi pa nagtatapos doon. Mamaya dumating na yung sunrise. Nagkaroon ng clearing. Doon na. Moment na yon, nawala yung pagod ko. Sabi ko, ito pala yun, na yung mga nakita ko lang sa pictures, na ngayon, naranasan ko na, first hand, na grabe, sobrang saya. Ibang level of experience yun. Actual mo talaga na. Oo, di ba na, hindi siya basta, may kita mo sa picture maganda, pero yung may experience mo personally, na sabi ko, isa pa, gusto ko, ano ba yung pinakamahirap na bundok na naisip ko nun? Hindi, akyatin ko yan, yung mga pinakamahirap na yan, yung mga pinaka-solid na yan. So, doon ako na... Mas marami ka pa, sabi mo, marami pa yata, marami pang bundok na pwedeng akyatin, kaya parang mas naano ka. Doon ako na-challenge, kasi yung mga sinasabi sa akin ng mga kasama ko doon, na nakakit na rin na ibang bundok, marami pa dyan na mas mahihirap. Doon sabi ko, hindi, kaya ko to. Yeah, ganon. So, ayun, the next is history. Hanggat sa nagka-budget na ako, tuloy-tuloy ko na naakyat yung mga iba. And then, who encouraged me to do so? For me, myself. Kasi, and for myself, and then with the influence of my friends na rin, with you, Job, Ian, and other people na rin sa nakapaligid sa akin, na may common grounds, camping. Tapos, special diba? friend, wala naman. Wala naman. Yung eager at yung passion nila diba? pagdating sa nandun. Kasi, pare-parehas. pag kasama mo yung group of people na same kayo ng interest, madali kayo magka-click, mabilis kayo makakabuo ng idea, and then mabilis
mabilis magkakaroon ng output yung mga plano nyo na let's go this weekend or next 2 weeks mag-major tayo. Ganun. So, doon ko na-realize na i-pursue pa lalo to. Sabi ko, ito yung mga etong mga buwan na to, etong mga year na to, ito yung era ko, ito yung prime ko, na ito yung pinakakalakasan ko. So, ito na yung pinakapalakasan days na. So, ito, tuloy-tuloy na to. Hanggat sa makonquer ko na yung mga dapat i-conquer, yung mga top 5. Hindi lang top 5, hindi tayo magtatapos doon. Including yung international. We have, yun nga, may Maropa, Trilogy nun. K2. And then... Hindi, mahirap yung K2. Ano yung K2? Sa ano yun? Sa Nepal din. Nepal? Yung pinakamahirap. Ayo. Pinakamahirap. EBC lang tayo? EBC lang muna tayo. EBC lang tayo? Yung pala rin. Mahirap yun sa Mount Everest. Siguro after the next 2 years, doon tayo sa EBC muna. Wow. Siguro yun yung mga future goals natin. Siguro may mga sponsors na tayo. Yeah. I mean, kahit wala naman tayong sponsors, kaya naman natin pero may sponsors tayo. Mga 5 years mag-ipunan yun Mga big. pero The North Face, no? No, paunti-unti magagamit tayo, no? Yung mga pang winter. No, yung mga panglamig kasi ready na tayo sa Taiwan? Dati pangarap ko lang yung top 5 na ng Pilipinas. Ngayon palabas na tayo ng bansa. Parang mali na ata ito Siyempre, alam mo yun. Enjoy lang. Enjoy lang. Hanggat kaya pa. Diba? Kasi may pa yung tuhod natin. Siguro in the future nagkaanak ka na, ano ba yung mga favorite place na napuntahan mo? Diba? Magkaroon ko ng chikiting na anak, hindi ka dito. Diyan to nagsimula yung legend ng Tsaka usually na siya nakikita ko sa some of my friends na dating nag-outdoor ngayon, they have their family. Nakikita ko na in-open nila yung kids nila sa outdoor. Nakita ko kung nagka-camp sila, ganyan. Mas okay kasi yun kasi sa especially alam mo naman sa panahon ngayon, di ba? Generation yun, mga more on gadgets. Tama yun. Kaysa yung anak mo, mo sa bahay lang, sa gadgets, no? Netflix. Doon mo lang papatambayan na... Coco Melon. Alam mo yung anak mo na... chicken nuggets. Hindi mo papahawakin yung mga sa dirt, hindi mo papa-expose. Mas madali sila magkakasakit doon Tapos humihina yung immune system. Unlike yung bata na... Mas okay ngayon, may dumi konti. Masanay sa dumi. Yung pag sinalang mo sa yan, di ba? Yung nagtatakbo sa mga buhangin kaya sa mga putikan. Ibang bansa, kumbaga, ini-encourage pa rin yung mga outdoor. Di ba, uso yung camping, family camping doon. Yun. Di ba? Sa US, part ng Europe. Sa atin kasi, parang nawala na yun Meron pa unti-unti, siguro, yung mga parents nga, sinabi mo na dating... Ngayon, sa mga kita ko, nakakatuwa nga na makita mo sila, mag-camping lang sila. Diba? Sa malalapit, car camping, gano'n. Maganda yung na-expose sila yung anak nila, car camping kasi, nature naman yun Saka, hindi sa lake lang sila, gilid ng lake. At least hindi na-expose yung anak nila sa mga gadgets nga, diba? Tsaka for me, yung camping na yun, hindi siya ganun ka-expensive unlike na mag-i-stay ka dito sa isang lugar na to for the next 2 days or 3 days since may mga mas maluwag sa oras. Pag mag-camp ka, yung budget hindi siya masyadong ganun kalaki. Hindi kasi yung budget meron ng naka-fix na kasi naka-fix na nandun na sa pagkain Wala namang mga tindahan doon ng 7-Eleven or Starbucks. Wala. Diba? Unlike pag andito ka, pwede kang magpalala mo. Gutom ako Tapos yung anak mo, Mami, Daddy, bili tayo ng chicken. Jollibee. Bida ang saya. Like sa dun sa pag nag-camp kayo, tapos river, ma-divert yung ng mga bata Diba? Kasi nature, tapos may tubig. So, mas okay yung ganun.
kung ganun yung ma-experience ng bata, tas yung foundation nila na ganun, na yung future nila for me is sobrang stable, dire-diretso. Even na maganda yung disiplina ng magulang sa kanila. Tapos, i-value nila more yung nature kasi yung nature pa rin yung, di ba? Saan mo tayo kumukuha ng oxygen, di ba? Di ba sa mga puno na yan? Nature. Di ba? It's part of our ecosystem. And then, yeah, that's it. Madami, 14 days, di ba? So, siguro ang masasabi kong na-enjoy ko ng ano is yung Sabang. Kasi, doon ako nakapag ano yan, sabi ko, doon ako nakapag-relax. Doon ako nakapag-isip-isip. Nagkaroon ako ng realization. Alam mo yun? So, how life ayun. Hindi, matagal ko nang ano. Kumbaga doon yung parang sa mga pinagdaanan ko ba in the past. So, marami ako napagtanto, marami akong napagano. So, parang kung paano ko gagamitin yung energy ko, paano ko gagamitin yung time ko, ganyan. So, paano ko spend yung time ko sa mga taong, alam mo yun, yung talagang nagmamatter sa'yo. Yun ang masasabi kong na-enjoy ko sa Sabangan. Sa Sabangan? Oo. Kasi nga, ang dami eh. Tsaka yun nga ang like ko sinasabi. Hindi ko pa napapanood tong movie na to. Pero yung impact ng is talaga yung Ding Dong. Alam mo yun? Rewind? There's no rewind, diba? So parang sabi ko, habang malakas pa yung tuhod, habang may time, habang kaya pa ng ano yung pag-hike, yung travel, go lang, life must go on, hike must go on, tuloy-tuloy lang. Masasabi mo ba ngayon na nasa peak ka or prime ka ng buhay mo? Siguro. Kasi nung una parang, ano lang eh, parang dati, work, tapos travel, nag-iipon, travel. So parang, hindi pa naman prime, parang may, sa prime pa lang, paano pa lang. Pupunta pa lang doon sa ano, kakaroon siya ng stage. Yun, sa stage na. Pero yan nga, bakit ko na-enjoy yun sa Bangan. Sobrang daming ano sa akin. Kasi yung mga ang tawag dyan self-realization. Di ba sabi ko papaiwan ako? Oo. Sabi ni Toto sa akin, sabi niya, palanay. So, what's palanay? Palanay means relax, pahinga, relax, chill, ganun. Palanay lang ito dito ano lang, maghamok lang daw kami. Tapos konting shot, kwentuhan. Alam mo, umiyak siya sa akin. Nagkwentuhan kami dun sa baba. Alam mo yung kasi, kinuwento niya yung about sa family niya, yung paano yung experience niya in life, parang sobrang nakakaano. Tapos, binibigyan ko siya ng encouragement, ng yung mga motivation. Payak siya. Tapos parang ano nga ako dun sa kanya eh. Kasi iba yung experience niya, parang yung experience niya nung bata siya sobrang kasi father niya is an army. Mother niya is teacher. So kinukwento niya kung paano naging yun. So parang yun nga, nagkaroon ako ng nakilala ko siya tapos nag-share siya. So may mga napulot akong aral doon sa mga sinabi niya, sa mga kwento niya, ganyan. So ako, nagbigay din naman ako ng input sa kanya. Siyempre ako, yung experience ko in life, kumbaga talagang, kung i-share ko talagang mala MMK din eh. So kung paano ko napunta sa ganito, ganyan. Kung saan ako ngayon, yun. So, sobrang ako dun sa place na yun, sa Bangan, kasi sobrang dami kong napagtanto mga bagay-bagay. Yun lang. Sa Bangan. Sa Bangan, what a good place. Di ba yun yung may mga manok na sabungan nyo. Sa mga Iba yan. Yung may sumisigaw ng Wala. Kay ano yun? Kay Tito A yun. Tito A. Sabungan niya. Sabungan. Joke lang. So, Kuya Jared, for you, what part of Bukidnon did you enjoy the most? Yung biyahe papuntang Minor Mountain. Kulago. Yung
Yeah. Ipasugong din talaga. Ipasugong pala yun. Yun talaga yung parang nag-enjoy ako. Parang Communal ba? Communal ranch? hindi, yung mismong Ipasugong. yung yung bundok na walang yung green lang siya. Doon sa mismong Ipasugong tayo or sa Pulago? Yung view sa yung makikita mo sa communal, di ba kita mo yung yung New Zealand, the Philippines, yung mga Roti. yung mga pink na Okay. mismong Ipasugong. Ipasugong. Kasi di ba sinasabi nila sa Facebook, New Zealand, the Philippines. Parang pag tinignan mo kasi sa picture lang or video, parang amaze ka kasi maganda eh. Maganda yung kuha nila. Maganda yun. Pang TikTok, pang-upload talaga. Pero iba yung andun ka eh. Pag ikaw mismo yung nasa place na yun. Oo, di ba? Definitely worth sharing yung ganong Kaya, ganong places. Nung andun ako, totoo pala talaga yung sinasabi nila. May New Zealand pala sa Philippines. Mamamangha ka, no? Kahit ako. Iba yung pag na-amaze ka mismo sa sarili mo na nakita mo na. Tsaka yung may rainbow. Ayun, diba? Di ba isa pa yun na... Going to tayo ng Pulago. Sabi ko sa Sa campsite. Sa campsite. Pang-campsite. Kasi, iba yung yung nakasanayan natin kasi dito sa Metro Manila. Oo, di ba? Na hindi mo naman may experience talaga usually yung mga sa lugar na gano'n. Parang ayaw mo nang bumalik eh. Mayaman na ako. Punta na ako. Mag-settle na ako. Siguro pag nanalo tayo sa isang 100M lang sa loto. Napag-usapan nga namin yan ni Job. Nung nag-hike na tayo sa Culagon na aga. Nung malapit na kami sa amin, sa bandang kaliwa, may bahay dun na malaki. Uy, gitna, sabi ko, Job, payag ka dyan nakatira tapos ganito bahay. Tapos may online business ka. Oo naman. Sabi niya, pucha, tapos mabilis internet mo. Tapos, diyan ka nakatira. Then, papayag ako kasi kumikita ka na. Sabay mo na rin ng chicks. Kumikita ka na, tapos yung... Nag-enjoy ka ba, di ba? Tsaka yung ambience mo, walang stress, walang pollution, di ba? Kasi... Marites. walang marites. Kaya iba pagka dating sa mga nature Oo. compare mo sa atin dito. Kaya yun ang pinaka-enjoy ko talaga, yung New Zealand, the Philippines. New Zealand. Yun lang. So, thank you, Kuya Jared, for that answer. Appreciate it. So, for me, what part of Vietnam did I enjoy the most? And why? I would say na nag-enjoy ako sa lahat yung travel natin. You know, how we share the same laughter. Especially din sa paakyat tayo ng Culago. Yung sa balsa. Yung excitement natin nun. Oo, na masaya kayo yung. Tapos kada may nakikita tayong halaman or mushroom na talagang gagrab natin yung phone natin, pipicturean natin as memories. Tapos pag may nakita tayong magandang lugar, maganda yung view, picturean mo ako. Ako naman. Di ba? Yung mga lamangan moments na, hindi, ako mauna sa'yo. Alam mo yung ganong way, talagang yun yung mga na-enjoy ko yung sa travel palagi. For me, hindi ako masyadong na-amaze dun sa summit eh. Pero dun sa mga kasama. Yung bonding. Oo, di ba? Yung bonding. And Hindi then, naman kasi yung kaganda yung summit ng Kalatungan. no, hindi siya, for me, hindi siya ganun ano ba ito? Nag-highlight sa akin. Highlight doon yung banding. Oo. Kwentuhan natin kung paano tayo Kaya nga, alam mo let's say, yung, kung paano tayo nag-camp dun Oo. sa view deck. yung paano natin nahatiin yung gagawin, no? Ito sa maghugas, Lang eh. tubig, Sa pinya. Hindi, doon Hindi, sa lang ang luto-luto. masaya, doon lang sa unang masaya talaga, pinakamasaya para sa akin yung sa sleep out natin. Sa Camp Culago. Oo nga, dun sa sleep out tayo doon. Yung may takutan na nung gabi. Pumasok na si Dreadlocks. grabe na. So, ulit Tapos si yung Dreadlocks. birthday, di ba? Siyempre, binati natin si Jeff na happy birthday. Kanya-kanyang pwesto sa taas, Tapos, nag-umpisa yung kwentuhan na yan na. katatakutan. Wala Gusto na. lahat. Umalis sa lahat sa taas, na sa baba na nag-sleep out na lang.
Tapos, grabe yung, samahan mo naman ako ibihi. Grabe. Yun yung pinaka nag-enjoy ako. Yung travel natin. So, ayun. I'm done with that. So, number 5, Alvin. Okay. So, how was your experience with the locals of Bukidnon? Sabi ko, sa dami ko nang napuntahan ng place. Kasi, syempre, iniisip ko, it's part of Mindanao. Diba? So, parang, ako, sabi ko, maraming naririnig na sobrang, maganda talaga, sobrang welcoming ang mga tao dun sa part na yun, sa Bukidnon, I mean, dun sa Mindanao din. So, syempre, inisip ko, sa Mindanao parang medyo na din. Kasi nga, may mga kinuwento silang part yung mga kapatid din ba? Pero, nung nandun na mismo sa parang nasasabi kong sobrang sa palengke, diba? Doon sa bahay nila Faith, yung kuya niya, yung alam mo yon, libre yung gulay, papadalan ka ng prutas, i-check kayo kung kumusta yung kung gano'n sila ka-concerned sa atin. Kung gano'n sila concerned sa atin. Chine-check nila tayo every time na, siguro, ito may pagkain dito. Yun, sabi kong 10/10 anything sa yung locals. Solid. So, thank you to the locals of Bukidnon. So, sa'yo ko Indiana. How was your experience with the locals? Same lang din. 10 out of 10 pagdating sa... Yan, sinabi ko na kanina yung magiging hospitality ng Pilipino is top of the world. Para sa akin. Kasi, sa mga movie din, di ba? Pagka sa mga ibang bansa pa mga Pinoy, pagka may bagong Pinoy na kababayan na dumating, di ba? Grabe din yung pagtanggap nila. Tsaka na-compare ko rin sa yung sa Amuyaw. Yung okay naman yung locals din doon, di ba? Okay naman. Tapos sa Tuwaton, medyo sablay onti para sa akin. Hindi, doon lang sa guide lang. Sa guide. Pero yung si ate okay naman, pero sumablay din siya doon sa luto. Di ba? Kasi parang tinanong siya ni Risa, ito na yun ate. Kasamahan ng musik. Pero, bagay, naintindihan naman. Business naman nila. Pero yun nga, nai-compare ko lang yung pag-treat nila sa atin. Ibang local. Iba yung to, no? Yung nasa kapatid sa bahay nila Faith. Yung kuya ni Faith na pulis. Tapos, yung hipag niya. Hipag niya. Tapos na, di ba, tulog na tayo, lumapit na, kinausap sinausap niya ako na nagpaalam na kunin yung pwede naman siya hindi magpaalam di ba? Kunin kasi taga-room na siya. Pero yun, show of respect na rin siguro kaya nakita niya na pahihina ako, kinausap niya ako na kukunin kasi may pusa nga araw tsaka aso na mahaligid. Ma-amaze ka, no? The way sila mag-interact. Kung tutusin, kung siguro sa atin, para sa akin, kunin ko na yun, ilang tabi ko na yun. Kumbaga, sila, hindi nahiya pa eh, kailangan pa nila ng pahalan. Isa yun sa, diba? Tsaka sabi niya, natutuwa sila sa atin kasi first time yung makita ng mga nag-hiking. Yung sinanay, Yun yung ata yung yung... Sobrang saya niya. Yung kayo na video na ilalagay doon niya sa reels. Yun. Sa atin na, sobrang saya niya nun eh. Kulit niya doon. Parang sabi, parang naalala ko sinabi niya, sige, hayaan niyo na ako, pinapanood ko lang kayo kasi natutuwa ako. Parang gano'n. Gano'n. Tapos yun, sila kuya din sa campsite ng Culago, di ba? Ayun, nakipagkwentuhan. Grabe. Si ate dumayo, nakipagbaga sa nakipagmarites pa sa atin. Sino pa naman na magkwento? Nakapagkwento muna ako ng dreadlocks regarding, tapos sila na, no? Sila muna. Tapos bago. Nagkwento muna sila ng konti, yung may nakita na... About doon. Yung sa baba, sa may tubigan. Yung mangingisda siya. Tapos ikaw na yung kasi nag-open nun si Job. Oo. Kwento ko nga ng pero bilib naman ako sa kanila kasi binantayan tayo eh. Sila tutulog sa taas. Tapos yun sa yung chieftain na. Di ba? Ang
gabi na tayo dumating dun eh. Di ba? Oo. Totoo. Gabi na rin na... Gising pa si Dago. Oo, di ba? Or nagising siguro. Sino ba ang huling natulog? Yung... Sa saan yan? Doon sa Culago. Ako, syempre, ako yung lasing na. Tayo. Tayo na. Isama si Job ba? Si Or Faith. Si Faith. Si Faith gusto pang uminom eh. Tatlo na lang kayo nun eh. Oo, Naririnig ko kayo. gusto niya Tapos pa uminom sabi ko last na yan. May bukas pa. Siya parang gusto niya pa, di ba? Oo. Parang kwentuhan nun, talagang intense. Oo. Yung sobrang, kasi yung, alam mo yung sinish, dun, actually yung lakad natin na yon kasi parang sabi mong, new set of friends, talagang, okay lang i-share mo yung yung buhay mo minsan. Story. Parang, ang sarap magkwento, Oo. di ba? Sabi nga ni sa movie ni Catherine tsaka ni Alden Richardson, Oo. yung Sa Japan, Japan, saan ba sila? sa Taiwan. Basta sa Hong yung Kong, Hong Kong yung oo. goodbye. Basta may goodbye yun eh. Sabi nga niya, okay lang magkwento sa stranger ng buhay mo kasi hindi ka naman nila i-judge. Kaya mo natandaan ko pa yun. Hindi, pero I agree naman. Di ba? Totoo naman So, yun. oo, Most totoo of the yun. time, mas nakapagtabas tayo ng story. Nakapag-share ng story. Kaya, ayun nga, going back sa locals. So, yeah, 10 out of 10. 10 out of 10. So for me, how was my experience with the locals on Bukidnon? So I would say 10 as well. And before that, I just want to say thank you sa mga locals ng Bukidnon. Sobrang grabe kayo tumanggap ng mga tao, ng mga turista or whatsoever is that. Kuya ni Faith, No? Thank you. sorry nakalimutan ko na yung pangalan mo. And sa bayo, Ipag. Sa ibag, no? Shoutout. Oo. Tsaka kay nanay. No. Salamat po sa pinya. Sa mga prutas. So first, with my experience sa lugar nila Faith, kasi usapan na namin yun na ni Faith bago pa sa flight na dadalaw siya sa Sabay kayo kuya niya. sa flight, di ba? Oo, kasi magkasabay kami ng Nauna flight. nga pala kayo, no? Tapos, Oo. sino kasabay ko? Si Yen. Yen. Ikaw lang mag-isa, di ba? Oo. Ahead of time na nag-uusap na kami, pero sabi niya, huwag ka masyado muna mag-expect. Kasi iba rin yung buhay ko dito sa Bukidnon, iba yung life ko dito sa Manila. So, okay. Tapos, yung pagpunta na natin sa Bukidnon, napawawa ko, sa lugar nila, napawawa ko kasi grabe yung pag-welcome nila sa akin. Parang opposite na sinabi ni Brother Blake na huwag ka masyado mag-expect. Pero ako, napawawa ko kasi with the hipag, yung sa kay Faith, hipag niyo ba yun? Tama ba? Oo, sa unang kuya niya. Oo, sa kuya niya. Bayaw nga tawag na eh. Bayaw. Diba? Kasi ay, hipag pala tawag doon, sabi niya, diba? Oo, Oo, sabi ko, pag babae, Kinakonfirm niya. diba? Pagka lalaki ba yun? Kung paano niya tayo i-check, di ba, sa paghahanda ng pagkain. Even sa mama ni Faith na, ito meron pa dito. Tapos doon sa, ewan ko kanino bahay yun. Kinanay. Kay nanay na, sige dito kayo. Ito pwedeng maligo dyan, pwedeng mag-CR dyan, pwede kayong maki-church dyan. Ay, nag-enjoy ako doon sa ginagawa niyo, yung sa mga nag-hike. Picturean nyo nga, sendan nyo nga ng reels. Diba, ganyan. Kasi gusto niya, sobrang proud siya sa atin. Doon ko na-realize na. Sayang no, hindi natin makuha yung pangalan ni nanay. Kasi, malamang, in-upload niya yun eh. Tapos, Yeah. Siguro kay Faith, maano natin. Makukuha natin. Pero grabe yung pagka-proud niya sa atin ng mga time na yun. And then, even with me, naging proud din ako sa sarili Tsaka, ko kasi, pag ang ibang tao nagbigay ng di ba? ano sa'yo, opinion or ano sa'yo, feedback. No? ano yun eh, I mean, it's genuine ano Yeah. yun eh, di ba? Kasi sabi mong talagang ano siya eh. Kasi first time natin siya ma-meet eh. Totoo yun na, kasi yung ginagawa natin, hindi rin naman madali. Na we spend time, nagpapagod tayo. Diba? Kasi sabihin ng iba, gastos kayo dyan, napapagod lang kayo. Magastos, I agree, nakakapagod. Pero yung balik kasi, hindi kasi nila nararamdaman yung balik Reward. nila sa atin. Yung reward. Di ba Natin na nakuha. may vlog nga si ano dyan? Yung babae yung nagbibike, si Lim Ben. Si Zars Lim. Zars Lim, di ba? Parang, Nasa, ano siya ngayon eh, nasa yung sabi niya, Himalaya. ano yung sinabi niya? Pwede ko ba? Go. Alam mo na natin. So, with the continuation of that,
alam mo yun, no, nakakapagod, di ba? Nag-uubos tayo ng pera. Pero yung reward natin, yung mga nakuha nating experience along the way, kung paano natin natatemper yung mind natin. Di ba? Alam mo, nagiging positive tayo every time na nakukonquer natin isang bagay, nasasamit natin isang bundok. Natatapos natin yung mga challenges. Especially major climb at yung, Diba? alam mo yung mga technical na mga bundok. So pag ibang ano it's sabi nga hindi lang basta doon parang ma-apply mo in real life how kung gaano kahirap yung isang situation, paano mo siya lulutasin, paano mo i-solve yung problem. Parang sobrang sarap na yung ganun yung experience doon na ang hirap ang assault pagdating doon pero ibang level yun. Yeah. Na hindi lang siya for me basta bundok na aakitin. Tapos sa summit para lang matapos mo, hindi ganun For me kasama dun yung cultures, yung mga dinadala mong emotions, kung paano mo palayain yung sarili mo sa mga restriction na nakapaligid sa'yo, kung paano mo i-embrace yung nature itself, paano ka maging one as nature. For me, that really matters. That malaking factor sa akin yung mga ganung bagay para mas ma-challenge pa ako doon sa mga susunod ko pang aakitin. So, talagang sobra-sobra the best. Bukid ng talaga. So, yun. So, ayun. Let's go with number 6. Okay. So, Alvin, do you have any plans to go back in Bukidnon for another adventure, and why? If yes, why? Of course, yes. Maraming na-miss. Mindanao, Bukidnon, talaga. Yeah, Bukidnon is just one part of Mindanao. Diba? Sobrang ang lawak ng place at maraming pwedeng explore. So, maraming, let's say, meron tayong na-miss. Let's say, yung river rafting sa Cagayan de Oro. Tapos sa Bukidnon, marami pang part doon na hindi natin na-explore. Let's say, Yung parang may puno doon na matataas eh. Nakalimutan ko ng tawag eh. saang part? Sa Bangan? Hindi siya sa Bangan. Parang eco siya. Eco forest system. Sa summary ganun. So, and, di ba, as yes na may plans ka pa na bumalik sa... marami pa akong gustong explore doon sa Bukid. Diba? Yun, parang kulang. Saka marami pa akong gustong experience doon. And sana, makasama yung kaibigan para makapag-isal ng bagong adventure. Not only Bukidnon, pero Mindanao. Explore at makapag-adventure. So, thank you, Alvin, sa answer. So, sa'yo, Kuya Jared, do you have any plans to go back in Bukidnon for another adventure? If yes, Hindi na sa bahay na ako. Ako naman syempre, di ba nakaplan na nga yung KD211 kasi Kitanglad, top 4, dulang-dulang is top 2. So, ang nakakit ko lang kasi, Mount Apo, top 1, Mount Pulag, top 3, saka Mount Platon, top 5. Kaso yung Mount Pulag, mukhang bala kong balikan kasi wala akong picture sa summit eh. Hindi kami nag-summit kasi nung pagdating namin dun sa baba ng summit, di ba bakit na summit? Marami kami nakasabay na galing ang Pangigin. So pila siya. ang Pangigin yung madaling trip. Yun yung sinasabi niya. Artista trip. Kasi Akiki kami galing eh. Pagdating na malapit sa amin, pila na siya. So, maulan din nun. So, ginawa namin, andun na kami sa may gilid. Sea of Crowd. Oo. Parang ngayon, kahit paano kahit Sea of Crowd, yung clouds. Solid ang Sea of Crowd. Kaya, kailangan bumalik doon. For me, maganda bumalik din sa weekdays. Pumunta din ng weekdays. So, siguro mga winter or wet. Pwede lakit na ba? Pwede natin i-plan yun para DIY. Oo.
DIY naman talaga maganda. Siguro, yung anong part doon ng medyo challenging, yung tawangan. Tawangan tsaka ang Baguio. Ang Baguio kasi mahaba yun. Mahaba. Pagtawangan, Ano yun, mahirap kasi ano yun, boss yun. Kasi assault din. tsaka malimatic. Kasi yung alam ko, di ba? So, so mas okay yun kumpara dun sa mahaba yung trail. Para sa akin, mas maganda yung Tawangan. Okay, tawangan para sa akin. Kasi yung ang Baguio daw, parang narinig ko mahaba lang daw talaga. Alam ko yung Akiki. Hindi mahirap eh. Akiki, ayos lang. Ayos lang. Hindi siya mahirap kasi ang ginawa nila zigzag eh. Kaya May bawi, hindi ganun kano. Unlike na pure na yung straight na assault. Sa Bulawan, Straight assault. simula assault hanggang sa amin. Talagang pa ganun. Oo. Walang liko. Wala. Diretso lang na Bulawan eh. Pagkakaalala ko ayun na. Isa sa dahil na babalik ako sa Bukidnon dahil sa Kitanglan tsaka Dulong para ma-complete Kiling. yung top 5 ng Philippines sa next year, which is Mount Yushan. Yushan pala. International. Set natin yan kay Brother Carl. So yun yung plano ko na bumalik sa Bukidnon para akyatin ang Dulang at Kitanglan. Tsaka natuloy yung yung river rafting. River rafting. Next year yun. Dalaw ko talaga ako. Depende sa Pero kung next year siguro. next year yun, feeling ko makakasama ako ulit. Kasi mas gusto ko yung yung river rafting dun sa Agusan kasi kumpara dito sa yung ginawa namin sa Quezon. Parang hindi ganun ba Ka-extreme. yung ganun extreme yung Yung sa current. current. So yun lang. So, thank you, Jared, for that answer. So, me, do I have any plans to go back and Bukidnon for another adventure? And why? Of course, yes. That's why ES. Kasi, di ba, as like I was said earlier, na sinabi ko na yung Jared yung top 5. Even with me na, yan yung goal ko ngayon, na makomplete si top 5. Ay, sorry to interrupt. Ito yung Kaya ganun. ito yung 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 karamihan tanong sa atin. Yung topic namin ngayon, diba? Yung sa'yo. Yung mga customer ko, ganun tanong minsan dami kong picture din sa Kung nasa computer ka lang. Diba? Picture lang may kita mo eh. video, pictures, ganyan. Pero ano yung nasa yung experience? Wala naman, diba? Ito nga yung nakalagay. Why you should pay for experience. Iba yung andun ka mismo eh. Yung iba rin yung makilala ng mga tao. Okay, ngayon subukan nyo. Sinubukan nyo, di ba? Ganun. Yeah. Isa rin sa idol yan. Oo. So, ano yun ba? Before nun, sa point nun, kasi Mindanao siya. Alam mo yung mindset ko na Mindanao, baka hindi na ako makabalik dito. Guys, paano naman sa mga work ko? Baka hindi na ako Kasi yung sino tayo na Mindanao, delikado yan. Dahil sa hari. Oo, narinig ko, diba? Oo. Actually, yung ibang mga customer ko, pag sinatong, di ba nga, Bukidnon, tanong, di ba delikado doon? So, like kong sagot, sabi ko, lahat naman ng mga climb namin, usually po yan, may guide kami, may permit yan, coordination po yan sa Fit to work pa yan. Sabi ko, hindi naman po ganun naakyat kami doon na walang guide or delikado, may ganitong Indicator tayo. Oo. O kung sabihin ko, kasi ang tanong nila kung NPA ba or what, wala po. Safe naman kami sa mga climb namin kahit pa paano. So if I have any plans to go back, definitely yes, kasi gusto ko ma-challenge, gusto ko ma-summit din si KD2LM, which is Kitanglan and Dulang. Magnaw. And Magnaw, kasi Magnaw ano level ba? Magnaw is nasa Medyo mahirap din kasi reach yun eh, di ba? 8, 9 nasa 8/9 din. 8 over 9. Okay. May hirap ang mga reach talaga. Iba yung challenge. Pwede ka naman mag-KD2 lang, walang M.
Kung ayaw mo ng risk. Dito lang. Parang yung ginawa ko doon. Hindi Dito. ako ano lang, dulangan ka lang. Si Jam ba nag-Magno? Oo, tapos siya. Okay. Gusto ko yun talaga dito. But next year natin yun. Kung next year yun, baka makasama. Para ma-experience ko din yung... Yung Magno. Oo. Tapos yun, syempre, river rafting, yung Rocky Ridge. Then syempre, yung mga ibang places Mindanao na talagang highlight or talagang, alam mo yun na gusto mo talagang puntahan. Nakalimutan ko lang kasi yung name ng lugar din sa Mindanao. Pero may mga falls doon na sobrang maganda sa Mindanao na Malapit doon yung Asik ba yun? Hindi. awasan. Ay, iba tayo. Kasi sa Agusan din nata yun eh. Medyo... Asik. Malapit doon eh, sa river rafting din, Agusan di ba? doon na. Then syempre, yung mga tao doon, gusto rin balikan, di ba? And then yung mga pagkain. Mura, no? Sobrang mura. Yung barbecue nila. Yung gulay, even the restaurant, magkano yung food? Let's say, let's say, gumasos ka ng 500, sobrang dami na. Oo, di ba? As in, parang Yung alam mo, order ko lang eh. Alam mo pag na-order ako ng pagkain sa mga Yung resto. kinilaw, tsaka yung inihaw na baboy, di ba? ano lang yun, no? 200 plus or Kaya 100 nga. something. Yun, Oo, ganun ganun. dami. Kung compare mo sa resto, nasa ano na yun, na 800 to 1. Oo, Sa atin lang. Oo, dito, ganun. Pero doon, grabe, mura. Sarap pa. Doon. Oo. Tapos yung barbecue nila, parang 10 piso lang. Ano, gabi yung ginayin Oo, natin. food trip talaga. Tapos, sige, sabi ko, order lang kayo. Oo. Kasi mura lang eh. 5 piso nga lang yung isaw dun eh. Sulit eh. So, Nag-enjoy tayo nung time na yun eh, no? Yung alam mo yun na, si Faith pa nagsabi nun, yun na ba talaga yung target na, no? Sabi niya doon tayo, meron doon masarap na yung gawa nila, ganyan daw, original nila yung barbecue na. oo. Dapat doon tayo sa terminal, yung sinasabi ni Joe. Oo. Sinabi lang ni Faith na doon tayo sa mismo yung original na gumawa niya. Oo. Sakto, doon pala yung kakilala ni yung parang bigsuon, I mean, kapatid nung niya, may-ari nung doon, yung rest house doon sa, yun. Tapos gusto ko pang balikan sa Boston, yung bar. Yung? Yung bar. Hindi ako nakasama doon, Yung club. Okay. Isa yun, next year, babalik tayo doon. Oo. Ayoko na lang mag-share kasi Ah. medyo lasing na ako ng mga time na yun. Pero Sige. medyo Pero wild din. Next year, sige. Sana tayo Tayo dyan. And 7. so, let's go with the question number 7. So, Alvin, which place in Bukidnon captured your heart? Lahat talagang sabi ko. Sa lahat. Siguro masasabi kong Sabangan. Sa ba? Kasi bakit? Oo. Doon ko yung sinabi ko nga, there's no rewind in life. So, talagang naisip kasi ang dami kong nagkaroon ako ng ang dami akong na-miss na opportunity. Sabi ko kasi parang ito na yung magiging prime ko pagdating sa akyatan ngayong taon kasi dati parang for the last 7 years parang hindi ako nakapag-climb nakapag-climb man ako pero parang kasi kontrolado, alam mo yun, alam nyo na yun kung bakit. Oo. Naging kontrolado for the last 7-8 years. Iba kasi ngayon na tuloy-tuloy talaga. Even with me, this was my friend. Oo. Kasi wala kang kailangang intindihin. Wala kang kailangan, di ba, magpapaalam ka or mag-aano ka. So parang ngayon kasi I'm in the stage na parang ako yung nagde-decide, parang hindi ko kailangan magpaalam sa magulang o kung sa ano mo man dyan. Yung ganun ba? So parang sabi ko, nilagay ako sa sitwasyon na ganito at yun nga, doon sa na-realize ko na yun na there's no rewind. Kailangan ngayong taon, kaya ko pang umakyat, malakas pa ako. Lord is giving a blessing pagdating sa budget. Yes, sir. Nasa palakasan tayo ngayon. Oo, yun lang yun eh. Tuloy-tuloy lang. Yun ang doon. So, yun ang masasabi kong
ano sa akin, yung sabangan. Kasi ang dami kong napulot na ano doon, na lesson. Yun. So, thank you, Alvin, for that answer. So, Kuya Janet, with the number 7th question. So, which place in Bukidnon captures your heart? Ito, yung view. Ano ba tawag dyan? Yung New Zealand. Oo. Yung sabi nila. Basta yung sa Ibasugong, yun yung Ibasugong, no? yung iba-iba eh. Yung iba sinabi ko nung ako mismo naka-experience na pumunta sa lugar na yun. Iba eh. Grabe, no? Ang ganda. Iba. Ano to eh, communal urge. Oo, communal. Tapos ito yung view na ano, yung bundok na green lang siya. Damo lang, walang puno, di ba? Isa yan sa highlight na ano eh, na New Zealand eh. So, yun nga, Doon nakita mo talaga, no? Actual. Iba. Iba yung experience. Even with me, no? Pwede ko nag-mesmerize ako sa ganda ng lugar. kumita pa tayo doon. Eh, kayo pala. 600. Sa drone shot. Drone shot. Alam mo yung isa nga nagtatanong pa na, sabi na ba? ang malupit doon, nung andun kayo, di ba? Tapos, di ba nagpahinga tayo sa gilid? Meron doon na ano yung mga nanay-nanay na. Sabi yung hindi ko eh. Vlogger yan. Kasama nila doon na wala. Medyo natuwa rin yung vlogger pala tayo. Hindi, alam mo, yung nga, nung pagbaba ko pa lang doon, ganun na yung bungad yung mga tanong nung guide. Sir, vlogger kayo? Saan kayo? Mga ganun parang... Ay, mga guide? Oo, yung mga guide. Tapos yung, even doon sa palengke, ganun yung tanong eh. Sir, kasi Tagalog salita, di ba? So, tapos sa ano ba? Sabi nila, Sir, nag-vlog kayo? Vlogger kayo? Sabi ko, ay, hindi po. Akit lang po kami ng bundok. Biglang naano ko dun eh. Doon siya ka nun. Oo. Ngayon pa lang. Eto, ngayon yung kami subukan sir. So, lahat ng akit namin, Documented yan. So, bibigyan namin kayo ng magandang view, magandang highlight, details. Ganun. So, ayun. Ibasugong sa akin. Ibasugong. Best place. Best place. So, for me, which place in Bukidnon capture my heart? So, I would say Mount Pulag. For me, yung nagtatakbuhan tayo, tapos nagkaroon ng clearing. Sa taas, sheesh! Ang ganda. I mean, sobrang ganda. Gandang lugar. Alam mo, yung inantay pa natin yung ano. Bumalik pa tayo para lang sa clearing. Kasi biglang umaraw nun. Tapos nag-picture tayo. Kaya yung sabi natin, babalik tayo. Oo, tinakbo Sabi natin, natin. tatakbuhin natin. Nauna na kami nun eh. Kasi gutom na kami. Doon kayo tumambay sa may upuan. Ay, Hindi, bumaba na sila doon. si Job tsaka si Faith nandun, no? Tapos tinawag kami, wag daw muna kami umalis. Kasi, Kasi, pupunit kami ng drone, diba? Kaya tamang kayo muna. grabe, iba yung ano magkulay ko sa akin. Kasi, dream ko lang siya dati. Sabi ko, one day, itong dream ko na to, makakapunta ako. Then, turn into reality. Di ba? Day one. Tapos, yo Mas tayo marami ng ka. mga time na yun. Tapos, syempre, with the views given na yan, nakikita ko lang sa picture, ano ba yung pakiramdam mo? Na na-experience ko na sobrang amazing. Pwede bang dito na lang ako? Tayo ako ng bahay dito. Huwag yun ako, bahala na kayo muli. Iwan ako dito. Ganun. Pero, syempre, hindi pwede. We have responsibilities. We have roles to play sa buhay natin. Na tayo lang talaga tayo. Pero yun, in-appreciate ko yung lugar na yun, sobra. At kung siguro babalik ako ng Mount, gusto ko puntahan pa ulit yung lugar na si Mount Pulag. Yeah. So, okay, with the number 8 question here, Andy. Do you recommend hiking to anyone else? Mare-recommend ko lang siya sa mga physically fit, malalakas yung loob. At yung mga gustong, not only malalakas yung loob, yung mga gustong sumubok na i-conquer yung
steer nila, ganyan. Basta kung susubukin nyo man to, papasukin nyo man yung outdoor, pag-outdoor, o gawin yung hobby, so kailangan, especially hiking, mountaineering, ganyan. So, merong mga course na tinatawag, let's say, BMC, Basic Mountaineering. Kahit pa paano may mga matututunan ka doon. That will gonna help you. Essentials, ganyan. So, tapos unti-unti, kasi syempre may ano yan from novice, a beginner, intermediate, hanggang sa maging ano ka na. Ganun. So, kahit naman ng mga matatagal na sa industry, kailangan may mga bagong technology, may mga bagong kailangan mag-explore ka. Parang technology rin yun, like sa computer, sa phone, ganyan. So, ganun lang. Upgrade. So, mara-recommend ko lang siya sa mga talagang gustong basta hindi ko siya mare-recommend sa mga hindi physically fit, may mga karamdaman kasi mahirap mag-recommend eh. Saka yun nga, sa mga din, bawal mahina loob dito. Aside from mahina loob yung pangangatawan. So yun. Kailangan ngayon, kung gusto nyo mag-explore or marami pa kayong just watch our vlog. So we're gonna share siguro yun nga lang, mostly we're gonna share major climb, pero we will do a vlog na minor. Meron kaming mga itatakal na mga minor climb na share namin yung experience doon. Kagaya ng Mount Romelo. Romelo. Well, first vlog. So, yun. Pero wag lang siguro doon sa Old Bruisan. So, hanggang sa lang, di ba? So, sige. Yun ang doon. So, yun regarding sa recommend. Okay. So, thank you, Andy, sa answer. So, kay Jared, do you recommend hiking? Siguro sa mga ex ko, parang makabawi. Joke. Joke lang. Siyempre, i-recommend natin siya sa mga taong dapat physically fit. Pwede naman din sigurong hindi physically fit, basta Malakas yung loob. malakas yung loob, tsaka Yung loob. sabihan mo rin siya na mga dapat gawin bago yung preparation, bago makyat, or yung BMC na sinasabi mo, or hindi man, magtanong siya, research, kasi everything now is on the internet, nakikita mo natin. Ano ba yung mga kailangan mo? Ano bang kailangan mong ihanda? Katawan mo. Kahit hindi siya mag-BMC, tanong siya ng diba? YouTube. Basta kung may marunong na siya discipline sa sarili niya, sa mga basic rules, pwede siyang mag-get. Tsaka dapat malakas ako. Hindi ko siya marirecommend sa mga bulag. Sakit sa puso, bawal. Pilay. Joke lang. Siyempre, animatic na yun. Basta yun nga, dapat lang bulog mo kasi especially pag ano ka na sa technical na part, hindi ka lang mahirap kasi pagka nag-aalangan ka hindi mo alam na buong team yung maapektuhan hindi lang yung sarili mo siguro ikaw kasi baguhan ka ba, naisip mo ikaw lang yung pero hindi mo alam yung buong team mo affected kasi hindi ka nila pwedeng iwan hindi mo yung tao na yun hindi mo pwedeng iwan Tsaka kahit anong mangyari sa'yo, ang tutulong sa'yo, yung guide, yung buong team mo rin. Buong team mo rin. Kasi pag napahamak, part yung team mo ng nun. Responsibility. Kaya bago ka umakyat, mag-research ka, or better, sumali ka yung sa sinasabi ng BMC kung tawag ka mag-research. Diba? So, yun lang. At least may experience na kahit pa paano sa BMC na first hand. I think ang ganda mo dito na proper na natin. Tama. Sa segregate na. Pag-pitch ng tent. Pag-pitch ng tent. Proper distribution sa pag-pitch ng tent. Kasama rin dun sa paano pag tumagay din sa tent. May alam ka ba yan? Regarding dito sa recommend, usually yung mga nung nag-joiner ako dati,
Papatanong ako sa mga joiner, paano sila nag-join. Merong iba, sagot nag-invite. Merong iba, sagot naman parang nag-move on. Merong iba naman, sagot ano yung sagot niya? Sabi niya, ano lang sir, gusto ko lang subukan yung sarili niya, kung kaya niya. Yung ganon, di ba? I-conquer yung fear, yun nga. Marami ako kasi dati nag-joiner ako eh. So, yun. Kwentuhan sa mga joiner na yun. So, yun. Hindi mawala yung yung mga Oh, madami. Marami akong narinig na ganun. Most of the Gusto nila pag bumubod sila, gusto nila sa bundok sila. Sa bundok. Nagtatry sila ng mga sisigaw sila doon, alam mo yun? Kaya nga di ba may meme na umakyat ng bundok para ilabas sama ng loob. Nagsisigaw sa summit. Pag uwi na engkanto loob. May ganun may ganung meme, di ba? Meron. Kulit eh. Sa bundok. So, yun. Thank you sa mga answer nyo sa mga houses nyo. Okay, so, for me, do I recommend hiking to anyone else? I would say no. Kasi, in the first place, bawal siya sa mga weak-minded na tao na though na-appreciate nila yung nature, di ba? Nagagandaan sila sa mga pictures. Galing naman ako kumuha nito, no? Pero, yung gagawin nila yung bagay na yun, they're lazy to do those things. Na i-challenge pa nila yung sarili nila na mas na-appreciate nila. But they would rather na mag-stay pa sa mga kapihan. Mag-stay sa mga places na may aircon, sa may malamig. Ganun sa O, di ba? Or mag-drive papunta sa mga beach or dagat or kung sa mga chill. Yung mga chill na trip. Pero yung mga gagawin yung mga activities na may hirap, hindi nila gagawin yung mga ganun. And then, kung gusto nila mag-hiking pa rin naman, I would recommend to someone else na siguro interesado, kasi may kita mo naman yun kung interested sila. Give them a proper advice na, and you have to be, at least kung hindi ka naman physically fit sa gagawin mo, prefer mo yung mindful, prefer mo yung dala ng gamot, diba? Note ka kahit paano sa YouTube, like it was said, BMC is part na ngayon actually nung changes sa pagdating sa mga mountaineering na hindi naman siya totally required, but it really helps a lot para makapag-survive na doon sa isang lugar. Magtamad ka mag-research. Atan ka ng BMC na. Oo. So, ayun na. Wala na. Pipilin nyo lang. Tanggalin mo lang yun. Alas tuloy natin. Tugtog na lang. Charge muna. Tuloy ko rin. Let's go. So, yun na. Hindi ko siya marirecommend. Pero kung gusto nyo gawin, go for it. Kailangan lagi buwan loob nyo. And then, hindi kayo pwede pag nandun na kayo sa train, hindi kayo pwede mag-back out. Kasi, ang pinakatutulong pa rin lagi sa inyo, sarili nyo. So, that was my input sa mga ganyang bagay. Then, let's go with the last question here. So, Alvin, let's go again with you. How do you manage your budget when traveling out? Normally 3 to 6 months ipon na budget, ganyan. Ako, naman ako talagang matipid. Ganyan lang ako mag-manage. Ipon, tapos hindi naman tipid, pero ganun, hindi ako maluho ba, in short. Ano lang, basta may kumakain ng 3 beses sa isang araw, tapos yung income kahit paano, may ipon, ganun lang mag-budget. Basically. Yeah. So, sa'yo, Kuya Jared, how do you manage your budget when traveling? Sa ngayon, nililimit naman ko na yung pag-go, pag sinabing, uy, akit tayo sa ganito, go. Unlike dati na may work, then may sideline, which is yung So, kahit paano yung nakaset natin climb this year, medyo mga rin eh. Medyo expensive eh, kaya kailangan mag-grind. Well, salamat. Kaya yun nga, sa ngayon, how do I manage my budget pag may out of town? Tipid. Kasi
source of income ko, yun na lang. Limited. Limited na lang, yung ano na lang Yung business. Yung sneakers na kain na lang. Kaya, yun. Pagka may akyat, todo grind, tamang tipid, kung may minor hike na biglaan, hindi na pwede sumama. Unlike dati, sige na lang, hike tayo, Di ba? Push agad eh. push agad. Ayun. Ayun na, medyo limit na. Hopefully, maging successful pa ulit yung business sa gagawin natin i-vlog. Mga ng sponsor. Yes! Yun, no? Siyempre, isip tayo ng mga bagong engagement para sa viewers. Actually, hindi mo natin kailangan ng sponsors eh. North Face. Decathlon. Columbia. Hindi, okay na. Basta yun lang. Limited siya ngayon. Tsaka dapat prepare lang. Prepare lagi. So, thank you. Everything that. Okay. So for me, how do I manage my budget when traveling out of town? It depends sa location mo na. So, consider ko muna yung place. If that place is mataas yung cost of living niya. Kung gaano kalaki yung debt. If that's a major. Or let's say for example na kailangan mo pumunta ng Palawan, Siargao, Boracay, you have to consider your budget na hindi ka naman pwede mag-go doon na with a less than 3,000 yung dala mo. So, expected budget palagi sa mga ganyan place is 10K above. Kung gusto mo talaga mag-relax, isagad mo pa, itaas mo pa yung sarili mo. Ipupunta naman sa lugar na, let's say for Laguna or like small town, gusto mo lang matry yung place nila kasi maganda nga nakita mo sa YouTube or sa Facebook. You can set your budget for the amount of less than 3,000. Maybe that will be enough. Or that is more than enough na to cover things na rin. For especially sa akin na nagmumotor, kung malalapit lang naman, usually ang gas ko lang nasa 300, wala nang 300 back and forth na yun. So ang problema ko na lang pagkain. Siguro pagkain ko sabihin natin nasa 700. So sabihin natin 1K na yun. Tapos yung babayaran doon nasa 500, so 1.5, no? So gano'n ko siya kino-consider. If malaki malayo pa, may mga target na yung major, dyan talaga ako naghahanda na usually ang tinatago ko sa kada cut-off is naglalagay na ako ng 3 year for doon sa savings ko. Sila yung magiging budget ko kasi na source of income ko na para pagdating doon sa mga major na yun. And that's all. And I think guys, that's it. And yeah, that was the last question. That's it. And we're gonna say that's a wrap. And thank you for listening and joining with us. And so please do support and follow us. And watch for more vlog and stay tuned with us. And goodbye. It's a wrap.